Totoo nga ba na itong si Quincy Miller ay papalitan na ng San Miguel Beer at ang kinukonsidera nilang kuning kapalit ay itong si Jordan Bell? Ito kasing ang San Miguel Beer kasi ang original na plano daw ang kunin itong si Troy Baxter. Kung matatandaan ninyo, nag-post sa Instagram itong si Baxter na nakasuot ng San Miguel Beer na jersey. Pero nagkaroon ito ng problema ng clearance, hindi siya nabigyan. At yan ang dahilan kung bakit si Quincy Miller ang ginamit ng San Miguel. Nakita naman natin doon sa first game ni Miller, hindi maganda nilaro niya talaga. 14 points, 10 rebounds, mababa yung shooting percentage. At maski na doon sa EASL, hindi na talaga maganda pinapakita ni Miller. Kaya sa tingin ko, kung ang San Miguel gusto nilang makalayo dito sa konferensya na ito, kung gusto nila magkampiyon, kinakailangan kumuha ng ibang import. Kaya ang sabi ng iba, dapat si Jordan Bell ang kunin ng San Miguel Beer na import. Para ito syempre may perimeter player at naglaro yan sa NBA. Kung sakali na makuha nila si Jordan Bell, maganda yan para dito sa San Miguel Beer. Assuming of course na magkakasundo sila sa salary at mag-fit naman siya dito sa sistema na gustong pairalin ng SMB. Kaya yan ngayon ang pinag-aaralang mabuti ng San Miguel. Kung hindi man available ito si Jordan Bell, dapat siguro maghanap sila ng ibang import na pwedeng makuha. Dahil syempre, kung ikaw ang San Miguel Beer, gusto mo na maging competitive ka. Lalo na at medyo matindi yung mga iba't ibang imports na nakikita natin dito. Itong Terra Firma, 2 games lang na hindi maganda pinakita nung si Ryan Richards, or rather 3 games ay pinalitan na. So kinakailangan ganyan din ang attitude nitong San Miguel Beer, lalo na at sayang naman ang ganda ng nilalaro ng bago nilang recruits na si Andreas Kahilig at si Wami Tiongson. So iyan ngayon ang pag-aaralang mabuti nitong San Miguel Beer. Makikita rin natin dito na itong SMB, kinakailangan syempre na pumili agad ng import. Kung si Jordan Bellman o kung sino man yung magaling na available, ay kinakailangan mag-fit talaga. At sayang nga injured itong si Benny Boatwright at yun na hindi nila magamit. Papalitan na nga ba ng Magnolia Chicken Templados itong kanilang import na si Ricardo Ratliff dahil natalo sila sa Northport kagabi at 10 points lamang ang na-score nitong si Ratliff. Merong mga nagsasabi na na-injure daw ito si Ratliff kaya hindi maganda yung kanyang pinapakita ngayon. Ang sabi naman ng iba ay matanda na to talaga at hindi na katulad ng dati ang laro. Kung ano pa man ang dahilan, sa tingin ko mukhang kinakailangan ng palitan ito ng Magnolia Chicken Templados dahil kung injured si Ratliff, obviously hindi nila pwedeng gamitin yan at hindi pwedeng pilitin na maglaro. Ngayon, kung yun na maglaro niya hindi na katulad nung dati, syempre dapat din palitan. Doon po sa mga nagtatanong bakit hindi si Tyler Bay ang kinuha ng Magnolia Chicken Templados, si Tyler Bay po ay merong kontrata sa Ibayong Dagat at naglalaro doon kaya hindi siya available. Kaya ngayon itong Magnolia sa tingin ko kinakailangan magdesisyon na sila kung papalitan si Ratliff o hindi. Unang-una kinakailangan maliwanag natin kung may injury to o wala. Kung walang injury si Ratliff, siguro baka bigyan pa yan ng isa pang game para makabawi do sa kanyang 10-point performance na pinakita kontra sa Northport. Pero kung injured talaga to si Ratliff, dapat palitan na yan at wag nang pilitin. Napansin ninyo doon sa laro kagabi, nasupalpal itong si Ratliff ni Arvin Tolentino. So nakita natin parang wala na siyang lift talaga. Hindi na katulad nung dati. So ngayon, lalong may pressure dito kay Coach Chito Pictolero na mag-decide kung ano ang gagawin. Nasayang yung magandang nilaro ni Jerome Lastimosa, naka 27 points. Pangatlong game pa lamang niya to dito sa PBA. Pero nakita natin ang ganda nung nilalaro ng bata. So yan yung tinatawag na silver lining para dito sa Magnolia Chicken Templados. Ang naganda ng pinakita nitong si Jerome Lastimosa. So sa ngayon, ito masasabi natin na itong Magnolia kailangan mag-decide na. Ito talaga yung pinakakinatatakot ng Magnolia na mangyari sa kanila. Yung nangyari nung Governor's Cup na papalit-palit ng import. Kaya kailangan mag-decide na sila kung ano ang gagawin dito kay Ricardo Ratliff. Ito nga bang si Raymond Aguilar ay ite-trade na ng Barangay Ginebra? Maraming mga fans kasi ng Jenkins ang nagtatanong kung ano ba ang latest dito sa Ginebra at kung meron pa silang mga players na pwede nang pakawalan. Kasi ang balitan lumabas ngayon baka daw itong yung mga injured players nila, si Isaac Akgo, si Jeremiah Gray, si Jamie Malonzo, baka medyo matagalan pa raw ang balik. At kung makabalik man ito si Malonzo at si Gray, sigurado na hindi naman yan 100%. At hindi yan ibababad kaagad nitong si Coach Tim Cone, lalo na at ang tagal nilang nawala. At syempre ngayon ang Ginebra medyo dehado talaga sa height kahit dumating si Troy Rosario dahil yung import nila si Justin Brownlee 6'5". Yung mga kalaban nila, nakita nyo naman kung gaano kalaki itong import ng Phoenix, si Donovan Smith, plus yung iba pa dyan na kinukuha ngayon, ang lalaki din. Kaya medyo dehado talaga sa height ang Ginebra, kaya kinakailangan kumuha sila ng mga malalakas na players.
At itong si Raymond Aguilar is ito sa mga pwede nilang i-trade. Kasama na rin ito sila Jared Dillinger, Bon Pesumal, at itong si Paul Garcia, plus si Aljon Mariano. Meron namang mga trade assets itong Barangay Ginebra na pwede nilang ipamigay para sila ay magkaroon ng big man. Hindi pa sapat itong si Troy Rosario dahil power forward itong si Troy. Ang kinakailangan talaga nila ay sentro. Lalo na ngayon at nakita nga natin mga 7-footer yung mga import na kinukuha ng iba't ibang teams. At yan ang gustong kunin ngayon o dapat ng Ginebra. Since si Justin Brown di-import nila, kinakailangan local player na malaki ang kanilang kunin. At dahil hindi naman nagagamit itong sila Raymond Aguilar at yung iba pang bench players, mas mabuti pa na iyan ay pamigay na o i-trade na ng Barangay Ginebra para sila ay magkaroon ng mas malalim na lineup. Ang sabi ng iba, pang all-star na Ginebra, pero yung mga players naman nila, ang daming injured dyan, so hindi rin nagagamit. Kaya yan ngayon ang pinag-aaralang mabuti. Dito si Coach Tim Cone, kung si sino pa yung mga players ng Ginebra ngayon, ang pupwede nila na ma-trade para sila ay makakuha ng mas malakas pang player. Ang balita ngayon lumalabas ayon dito kay Snow Badwa at doon pa sa mga ibang insiders, ito si Christian Standhardinger ay baka maglaro dito sa MPBL. At ang sabi naman ng iba, baka sa Strong Group Alliance Athletics ito maglaro. Ibig sabihin, may iba't ibang liga na gustong kumuha dito kay Christian Standhardinger. Ang particular na malakas ng tunog na pangalan ngayon, itong Family's Brand Sardines, na gusto rin makuha itong si Standhardinger bilang kanilang player. Ang hindi natin tiyak kung papayag dyan itong Terra Firma Jeep dahil ang rights nitong si Standhardinger nasa kanila. Kahit mag-expire na yung kontrata nitong si Christian Standhardinger, yung rights niya ay yung PBA rights niya ay nasa Terra Firma pa rin. Ang kinakailangan lang gawin ng Terra Firma ay mag-tender ng offer sheet. Kahit hindi pumirma doon si Standhardinger, basta mag-offer itong Terra Firma, mare-retain nila ang rights. Ngayon, siguro papayagan naman ng Terra Firma na maglaro itong si Standhardinger dito sa MPBL since hindi naman yan sa PBA. Pero ang tanong, ito bang si Standhardinger ay papayag o interesado pang maglaro dito sa MPBL? Dahil ang sabi nga nito, gusto na niya magretiro sa basketball. Ang sabi ng iba, dahilan lang daw yan ni Standhardinger at ayaw niya talaga dito sa Terra Firma Jeep. Kaya hindi natin masasabi kung iyan ay totoo o hindi. Yan na lang ang aabangan natin kung ito nga si Christian Standhardinger ay mapupunta dito sa MPBL o di kaya naman ay malay natin baka magpunta sa abroad. Ang maliwanag dito, marami pa rin mga fans ang naniniwala na very capable pa na maglaro itong si Christian Standhardinger. Nakita naman natin kung anong mga puntos ang ginawa niya dito sa Barangay Ginebra nung siya ay naglalaro pa doon. So ibig sabihin quality player pa rin itong si Standhardinger. Kaya marami nga nagulat bakit ito nag-retire. Kaya yan ngayon ang abangan natin kung ito si Standhardinger mapupunta dito sa Family's Brand Sardines o di kaya naman ay sa ibang liga siya maglaro dito sa PBA. Yan ang abangan natin. Shoutout kay Joseph Pineda, RG Bueno at Dalina family, Joshua Giray, Espejo at Rosales family, Edwin Carmona Jr., Ireneo Salangsang, Katsakino Ducusin, Malyari Mascarinas, kay Dalmacio de Guzman. Binabati din natin si Anthony Alon family, si Junjun, Angie, Patpat at B-Boy Matas, Michael D, Alicia Garcia, Enju, Dexter Domer, pati na si Junjun, Angie, Patpat at B-Boy Matas, Mitch, Andrea, at si Alexis Bagares, Alfonso, Dindin at Terdy Balaba, pati na rin ang iba pa nating mga taga-subaybay.